namatay si Jesus, hindi kaagad nabuo ang simbahan. Ang naiwan ay takot, pagkalito, at mga alagad na nagtatago sa likod ng saradong pinto. Ang Mesiyas ay patay, o iyon ang akala nila. Si Pedro, ang dating matapang, ay hindi makatingin sa apoy. Naalala niya ang apoy sa bakuran ng mataas na saserdote, kung saan 3 beses niyang itinanggi ang Panginoon. Si Juan ay tahimik, hindi siya umiiyak, pero mabigat ang dibdib. Siya ang nakakita sa huling hininga ng kanilang guro. Siya ang nakarinig ng naganap na. Si Tomas ay hindi na nagsalita. Kung totoo ang Diyos, bakit siya namatay? Isang walang laman na libingan, isang batong naitulak, at isang balitang hindi kayang iproseso ng takot na puso. Na siya ay nabuhay muli. Hindi sila agad naniwala, ngunit nagpakita siya sa silid. Sa tabing dagat, sa gitna ng kanilang pag-aalinlangan. At nang siya'y muling umakyat sa langit, hindi niya iniwan ang katiyakan, iniwan niya ang misyon. Dumating ang araw ng Pentecostes at ang mga alagad na dating nagtatago ay napuno ng Espiritu. Si Pedro ang unang tumayo. Ang bibig na minsang tumanggi ay naging bibig na nagpahayag. Marami ang naniwala, at mula Jerusalem, kumalat ang apoy. Hindi sila nanatiling magkakasama, hindi dahil nag-away, kundi dahil lumawak ang tawag. Si Santiago, anak ni Zebedeo, ang unang nagbuwis ng buhay. Pinugutan siya ng ulo sa utos ni Herodes. Hindi siya tumakbo. Tahimik siyang namatay. Unang patunay na ang pananampalatayang ito ay hindi ligtas, pero totoo. Si Pedro ay naglingkod sa Jerusalem, pagkatapos ay sa Roma. Sa huli, siya'y hinuli, hinila, hinusgahan. Nang ipapako siya sa krus, humiling siya ng kakaiba. Baligtarin ninyo ako, dahil hindi raw siya karapat-dapat mamatay gaya ng kanyang Panginoon. At doon, sa baligtad na krus, namatay ang mangingisda bilang pastol. Si Andres ay hindi naging leader. Hindi siya sumulat ng aklat, ngunit siya ang nagdala ng ebanghelyo hanggang Greece. Ipinako siya sa krus na hugis X. 2 araw siyang nakabitin. 2 araw siyang nangaral habang hinihintay ang kamatayan. Si Felipe ay nagmisyon sa Asia Menor. Pinahirapan, ipinako, hindi umatras. Si Bartolome o tinatawag ding Nathaniel ay dumanas ng isa sa pinakamalupit na kamatayan. Inalisan ng balat habang siya ay buhay. Ang katawan ay bumigay, ngunit ang patotoo ay nanatili. Si Mateo, dating maniningil ng buwis, ay naglakbay hanggang Ethiopia.
ang dating kinamumuhian ay naging tagapagdala ng biyaya. Pinatay siya habang naglilingkod, nasa altar ayon sa tradisyon. Si Simon na Zelote, dating revolusyonaryo, ay iniwan ang tabak para sa krus. Pinatay sa Persya dahil tumangging sumamba sa Diyos-Diyosan. Si Tadeo Judas na hindi Iscariote ay nagmisyon sa Mesopotamia. Ang pangalang Judas ay muli niyang nilinis sa pamamagitan ng katapatan. Si Tomas ang pinakahuli, ang nagtanong, ang humipo sa sugat. Ngunit siya rin ang naglakbay ng pinakamalayo hanggang India. Magtatatag siya ng mga simbahan doon at doon rin siya mamamatay, tinutusok ng sibat. Ang taong humingi ng ebidensya ay namatay dahil sa katiyakan. Si Santiago, anak ni Alfeo, ay hindi kilala, hindi maingay. Ngunit naging haligi ng simbahan sa Jerusalem. Siya ay binato hanggang mamatay. Walang palakpak, walang monumento. Ngunit may langit na sumalubong. At si Juan, ang minamahal, ang naiwan. Hindi siya pinatay, ngunit ipinatapon. Sa isla ng Patmos, mag-isa, doon niya nakita ang wakas at simula. Doon niya isinulat ang pahayag. At nang siya'y bumalik, iisa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi, "Mag-ibigan kayo." Isa lamang ang nagtaksil, si Judas Iscariote. At ang kapalit niya, si Matias, ay naglingkod ng tahimik hanggang sa siya rin ay mamatay para sa pananampalataya. Wala ni isa sa kanila ang namatay para sa kasinungalingan. Kung kasinungalingan ang muling pagkabuhay, may isa sanang umatras, may isa sanang umamin. Ngunit silang lahat, ang dating takot, ang dating nagkalat, ay namatay na may iisang patotoo. Na siya ay nabuhay. At dahil doon, ang mundo ay hindi na muling naging pareho. Tara at samahan mo kami sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos na tapat, Ikaw ang nananatili kapag ang aming pananampalataya ay nanghihina. Sa gitna ng takot, Ikaw ang aming kapayapaan. Sa gitna ng pag-aalinlangan, Ikaw ang aming liwanag. Gaya ng mga alagad, turuan mo kaming maghintay kapag tahimik ang langit at tumayo kapag dumating ang tawag. Kung kami man ay magkalat, naway hindi magkalayo ang aming puso. Kung kami man ay magdusa, naway manatili ang aming patotoo. At sa lahat ng aming lakad, ipaalala mo sa amin ang katotohanan na Ikaw ay buhay. Ang lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa pangalan ng aming Diyos na si Jesus.
Amen.